Sinasabing ang karne ng sirena ay isang walang kamatayang gamot. Tatlong mangingisda ang mausisa na sinubukang lunukin ang piraso ng karne. Ngunit ito ay talagang nagsimula sa isang kakilakilabot na simula. Isang tao ang naging halimaw at agad na namatay. Ang iba naman ay sumuka ng dugo at namatay kinabukasan. Si Yutaka na nakasaksi sa lahat ng ito. Nagtatago sa gitna ng dayami na nanginginig sa takot. Gayunpaman, hindi siya namatay. Sa halip kumuha ng walang kamatayang kakayahan. Pero habang tumatagal, ang kanyang asawa ay nagsimulang tumanda ng paunti-unti. Pero mukhang bata pa si Yutaka. Dahil kumain siya ng karne ng sirena. Hindi lang immortal. Kahit na ang mga malubhang pinsala at karamdaman ay mabilis na gumaling. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot sa sarili. Sa payo ng kanyang asawa, naghanap siya ng mga sirena. Baka may maitutulong ito sa kanya. Ang tumanda tulad ng iba. Yutaka set out sa isang paglalakbay upang mahanap ang mga sirena. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng 500 taon. Ngayong araw, si Yongtai ay hindi sinasadyang nakarating sa isang nayon. Biglang tinawag ng grupo ng mga matandang lola. Naliligaw ka ba? May mga kaibigan ka ba? Kung nawala ka, may maghahanap ba sayo? Yung tiga gustong sumagot. Agad na ginamit ng matandang lola ang bakal na tinidor sa kanyang kamay. Sinuntok ng malakas ang tiyan ni Yongtai. Pagkatapos ay dumating din ang ibang mga tao sa lalong madaling panahon upang tapusin ang trabaho. Hanggang sa hindi na tumugon si Yongtai. Noon lamang nila inilagay ang mga bakal na tinidor mula sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay itinapon si Yongtai sa kalahating tao, kalahating isda na kuweba. Iniisip na kakainin ng halimaw sa loob ang bangkay. Actually, napakalupit ng rason ng matandang lola. It's because they hide secrets na hindi dapat malaman ng mga tao. Iniuwi nila ang isang batang babae na nagngangalang Zenyu 15 taon na ang nakararaan. Sa kabila ng pag-aalaga sa kanya ng masasarap na pagkain at inumin araw-araw. Ngunit huwag hayaang umalis ng bahay si Zenyu. Pagkatapos ay nilagyan niya ng tirador ang kanyang binti at ikinulong sa loob ng bahay. Matapos ang sirena ay naging 15 taong gulang. Ang matandang lola upang makamit ang kanyang plano. Sa makatuwid, ngayon sa mga taong ito. Pagkuha ng isang tao upang isakripisyo. At ang napili ay itong bata at magandang babae. Ito rin ang pinakamahabang buhay. Pagkatapos, nagdaos ng seremonya ang matatandang babae sa kuweba ng sirena. Pagkatapos ay sinunod ng babae ang kahilingan na maghubad. Tapos pumasok sa pool. Hindi nagtagal bago siya pinahirapan ng walang awa. Hanggang sa mawalan na talaga ng buhay ang mga babae. Tapos may lumitaw na sirena. Isang kapirasong laman sa kanyang katawan ang pinutol ng matandang lola. Iniuwi at ginawang sashimi para ibigay sa sirena. Nilulunok ng sirena ang laman ng sirena. Masayang sinabi ng matandang lola sa nayon na ito. Ibig sabihin, matagumpay ang kanilang plano. At ang insidenteng ito ay nangyari isang araw lamang bago sinaksak si Yongtai. Sa kabutihang palad, unti-unti siyang gumaling na may katawan na hindi maaaring mamatay at hindi tumanda. Natagpuan ni Yonga ang sirena. Ito ang matagal na niyang hinahanap. Dinala ni Yonga ang bangkay ng sirena sa nayon. Hiniling niya sa matandang babae na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa mga sirena. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nakuha niya ay isang matalas na tinidor na bakal. Parang gusto na naman nilang tapusin si Yonga. Sa isang estado ng gulat, kumuha si Yonga ng isang bakal na tinidor. Inagaw niya ang sirena bilang bihag at sinubukang tumakas. Pagkatapos ay itinaas niya ang kumot at nalaman. Ang mga binti pala ng sirena ay nadam. Gayunpaman, wala nang panahon si Yonga para mag-isip pa. Pinutol niya ang sinturo ng sirena. Mabilis na hinila sa isang lubid. Pagkatapos ay itinali ito ng mahigpit sa sarili. Nakataka sa labas ng bahay. Ngunit ang sirena ay patuloy na lumaban ng desperadong. Pero hinahabol siya ng mga lola. Patuloy na binabato sila ng mga bakal na tinidor. Maging ang tunay na isda ay gusto ring pumatay ng magkasama. Kaya't ang tunay na isda ay tumigil sa pakikipaglaban. Pareho silang kinailangang magtago sa isang makataong kuweba. Sabay bungad din ni Yongtai. Nakalock ang mga paa na nagtatali ng katutubong isda sa loob ng 15 taon. At maingat na tulungan ang bendahe ang sugat. Nararamdaman siguro ang kabaitan ni Yongtai. Pagkatapos ay ibinigay ng tunay na isda ang kanyang mga hinala. Itanong mo kay Yongtai ang layunin ng pagpunta dito. At inamin din ni Yongtai ang lahat. Minsan na raw siyang kumain ng karne ng isda ng tao. At sa makatuwid ay nabuhay siya ng 500 taon. Pumunta siya rito matapos marinig ang balita tungkol sa humanization. Habang sinasabi ang mga salita, napagtanto ni Yongtai na ang totoong isda ay natutulog. Sa kanyang panaginip, naaalala ng katutubong isda ang kanyang pagkabata. Kahit na dati ay binabantayan siya ng kanyang mga magulang na nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanya. Ngunit ngayon ay lumingon sila at gusto siyang patayin. Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog mula sa loob ng kuweba na kalahating tao. Gumapang palabas ang isang kalahating sirena. Ibinuka ng husto ang bibig nito at inilunsad ang sarili sa 2 tao. Kahit na sinaksak ni Yongtai ang kalahating sirena gamit ang bakal na sibat. Ngunit ito ay walang gaanong epekto. Ang totoong isda ay nagpapakita. Gusto talagang patayin ang lalaking ito. Kailangan gumamit ng lason. Umabot na sa puntong ito. Napilitan si Yongtai na maglabas ng totoong isda sa kuweba. Pagkalabas ng 2 tao, hindi siya hinabol ng kalahating sirena. Ngunit ito ang nagpaalala kay Yongtai sa kanyang mga kaibigan noong panahong iyon. Dahil kumakain sila ng karne ng sirena. Ganito din pala sila. Upang malaman ang katotohanan ito, nagpasya siyang makipagkita muli kay Lola. Kahit na ang tunay na isda ay gustong sumama sa kanya. Ngunit ang kanyang mga paa ay nakagapos sa loob ng 15 taon. Habang hindi ito gumagana ng maayos, kinailangan niyang maghintay sa lugar na ito sa kawalan ng pag-asa. Nung kababalik lang ni Yongtai sa village, napapaligiran siya ng grupo ng mga lola doon.
Ayaw makipagtalo ni Yung Tai sa kanila. Pinilit na gamitin ang katutubong isda bilang kondisyon ng palitan. Hinihiling sa lola na pag-usapan ang tungkol sa usapin ng sirena. Sa oras na ito, natauhan din si Yung Tai. Sa baryong ito ay walang lalaki, puro babae. At halos pareho silang lahat. Pagkatapos, pumayag ang lola sa mga kondisyon. Sa kanyang pagkalito, tinanong niya si Yung Tai kung sino talaga siya. Bakit maghanap ng mga sirena? Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na pinulot ni Yung Tai ang mga sirang fragment. May sugat sa braso niya. Sa isang iglap, naghilom ang sugat. Noon lang naintindihan ng lola na kumain si Yung Tai ng karne ng sirena. Pero kahit ganun, ayaw pa ring ibunyag ng lola ang totoo. Sa halip, sinabi niya kay Yung Tai na ang buhay na walang hanggan ay nagdudulot ng pagdurusa. Kung gusto mong mamatay, putulin mo na lang ang iyong ulo. Hindi na kailangang makipagkita sa sirena. Pero ang gusto ni Yung Tai, maaaring tumanda at mamatay tulad ng ordinaryong tao. Sa kanilang pag-uusap, sa wakas, isiniwalat ng lola ang katotohanan. Parang tao lang pala ang mga sirena. Ang mga taong kumakain ng laman ng sirena ay maaaring mabuhay magpakailanman. Gayon din, ang mga sirena na kumakain ng tao ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga pwedeng kainin ay hindi ordinaryong tao. Ngunit, kumain ang dalaga ng laman ng sirena para mabuhay ng walang hanggan. Kaya, bawat ilang dekada, ang mga lola ay pumunta sa ibang mga nayon at kinidnap ang mga batang babae. Gayunpaman, ang laman ng sirena ay isang kahila-hilakbot na lason. Karamihan sa mga kabataang babae ay hindi makaligtas sa gayong matinding pagbabago. Ang ilan ay agad na nahulog at namatay. Ang ilan sa kabutihang palad ay hindi namatay at naging kalahating tao na kalahating isda. Ang mga tunay na isda lamang ang perpektong pang-eksperimentong bagay. Ibig sabihin, ang tunay na isda ay pinalaki nila mula pagkabata upang kainin. Ang malupit na pagtrato na ito ang pumukaw sa galit ni Yung Tai. Nagpasya siyang kunin ang totoong isda at mawala. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, ang tunay na isda ay itinali at ibinalik. Sa panahong hindi pinapansin ni Yung Tai, itinusok niya ang isang bakal na tinidor sa kanyang katawan. Tapos sabi ng lola, na hindi niya kayang gawing ordinaryong tao si Yung Tai. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng mga nabubulok na bangkay ng sirena, kasama ng laso na gawa sa mga makamandag na halamang gamot. Pagkatapos ay maaari itong pumatay ng mga walang kamatayang halimaw na hindi maaaring mamatay. Ang trident na ito ay pinahiran ng laso na ito. Kaya naman, siguradong pahihirapan hanggang kamatayan si Yung Tai. Pero ayaw ni Yung Tai na mamatay doon. Pilit niyang binunot ang trident at sinipa ang lola. Tapos tumakbo siya para iligtas si Prinsesa Isda. At niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa kusina. Sinulob ng isang kislap ng apoy ang buong bahay. Agad namang binuhat ni Yung Tai si Princess Fish at tumakbo palayo. Dalawang taong walang mapupuntahan. Sa wakas ay kailangang bumalik sa kalahating sirena na kuweba. Ang resulta ng isang kakilakilabot na pag-atake ng lason. Hindi makapaghihilom ang mga sugat. Si Yung Tai ay tuluyang napagod. Habang ang prinsesa ng isda ay magagawa lamang. Sa paglapit pa lang sa katawan ni Yung Tai, tinulungan siyang tanggalin ng paunti-unti ang lason sa kanyang katawan. Noon lamang nakalaya si Yung Tai sa panganib sa kanyang buhay. Ngunit sa kalahating sirena na kuweba, may exit na konektado sa beach. Napakadelikado rin ng mga kalahating sirena sa loob. Kaya't nais ng matandang lola na arestuhin sila, kasama na si Yung Tai. Sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng mga pintuan ng bahasa na yon, akayin sila mula sa kuweba hanggang sa labasan sa dalampasigan. Nang bumukas ang mga floodgate, dahil kalahati ng mga sirena sa loob at lumubog sila sandali, ang mga matandang lola na ito ay naghihintay sa labasan. Hindi mapigilan ang malaki at rumaragas ang tubig. Isa-isa silang dinala sa dagat. Ang hindi maisip na bagay ay, hinubad ng lola ang kanyang damit, at naging isang half-mermaid na orihinal na anyo. Isang beses lang kumagat ng totoong isda. Pagkatapos ay mag-iba ang mukha na kahawig ng babaeng kinain niya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matandang babae, karamihan ay may katulad na hitsura. Ngunit hindi hahayaan ni Yung Tai na magtagumpay sila. Matapos niyang magdala ng totoong isda sa dalampasigan at ihanda ang mga ito, dinampot niya ang bakal na tinidor na nasa tabi niya, at nakatiis sa mga atake ng mga sirena na tumalon sa kanya. Habang pilit silang pinipigilan ni Yung Tai, tahimik na bumalik ang lola, handang tambangan at kainin muna ang totoong isda. Ang tunay na isda na nagising ay pilit na tinatakas mula sa mga kamay ni lola. Ngunit hindi pinanghinaan ng loob ang lola. Samantala ang mga sirena ay natalo ni Yung Tai sa dagat. Kasama ng panahon, huli na para kumain ng totoong isda. Unti-unting naging sirena ang mga lola at napaungol. At ihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Bagamat kasalukuyang kumakain ng tunay na isda, hindi na sila babalik sa kanilang kabataang hitsura bilang tao. Actually, pareho lang sila ni Yung Tai. Lahat sila ay mga taong kumain ng laman ng sirena. Kaya lang kapag tumatanda na sila, ang walang hanggang kaligayahan ay nagbibigay sa kanila ng walang katapusang kalungkutan. Nawala lahat ng saya at kalungkutan. Mamuhay na lang mag-isa. Ngunit hindi ito pinansin ni Yung Tai. Gusto lang niyang kunin ang manfish. Ngunit pinili ng matandang lola na manirahan dito. Samahan ng mga kapatid na wizard upang mabuhay magpakailanman.